Mga idolo, may isang laban na hindi lang basta playoff series ngayon, kundi gera ng dalawang higante at kung sino ang mas magaling na French big man. Sa isang side, ang alien na si Victor Wembanyama, ang future ng NBA, at sa kabila naman, ang defensive wall na si Rudy Gobert. 4 na beses na naging Defensive Player of the Year. Pero ang tanong, kaya bang basagin ni Wemby ang depensa ni Gobert? O matitigil ng Wolves ang pag-usbong ng Spurs Dynasty? At hindi pa dyan nagtatapos, may history na sila ngayong season at may score na kailangan balikan. Kaya kung gusto mong malaman kung sino ang lamang at sino ang mananalo sa series na ito. He's open for 3 and he hits it. Hello guys, welcome. Yo, what's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-exciting na matchup sa playoffs ngayon. Ang labanan ng dalawang higante ng France at ng kani-kanilang team sa NBA, ang San Antonio Spurs versus Minnesota Timberwolves. Ito ay hindi lang laban ng dalawang team. Laban ito ng future versus experience, offense versus defense, at higit sa lahat, big man versus big man mga idolo. Pero bago ang lahat mga idolo, balikan muna natin ang naging laban nila ngayong season. Noong November 30, 2025, nanalo ang Timberwolves sa score na 125-112. At nung pangalawa naman, January 11, 2026, nanalo ulit ang Timberwolves sa score na 104-103. Clutch game winner ni Edwards to mga idolo. At nung huling laban nila, nung January 17, 2026, dito naman nanalo ang Spurs sa score na 126-123. 39 points ni Wembanyama to mga idolo. So sa nakaraang regular season, Timberwolves lead 2-1. Pero sa tatlong laban na yon mga idolo, close lahat ang naging laban nila. Ibig sabihin, walang blowout team dito. Lahat pwedeng manalo. So ngayon mga idolo, pag-usapan na natin ang San Antonio Spurs, led by Victor Wembanyama. Hindi lang basta young team to. Ang Spurs, sila ngayon ang isa sa pinaka-unique na system sa buong NBA. Ang San Antonio Spurs ay hindi isolation heavy team. Instead, ball movement offense, drive and kick system, high post play kay Wembanyama, 5-out spacing, meaning kahit center si Wembanyama, kaya niyang mag-handle ng bola, mag-create ng plays, tumira sa tres. Resulta, napipilit ang depensa ng Wolves na lumabas sa comfort zone nila. At yan ang offensive system ng San Antonio Spurs. At para naman sa defensive identity ng San Antonio Spurs, top tier rim protection dahil kay Wemby, switchable defender sa wings, aggressive help defense. Hindi lang blocks ang impact ni Wemby, binabago niya ang shot selection ng kalaban. At para sa akin mga idolo, may hidden edge ang Spurs. Una na rito ang pace control. Kaya nilang mag-pass break o mag-slow down depende sa kalaban. Pangalawa, unpredictability. Walang set scorer lang, kahit sino pwedeng sumabog. Pangatlo, coaching adjustment. Kilala ang Spurs system sa pagiging disiplin. Pero ang weakness ng Spurs, inexperience sa deep playoff pressure. Turnovers kapag pinilit ang tempo. Dependent pa rin kay Wemby sa clutch. At ngayon mga idolo, pag-usapan naman natin ang Minnesota Timberwolves, led by explosive scorer na si Anthony Edwards at ang anchor ng depensa na si Rudy Gobert. Mga idolo, ito naman ang classic NBA team structure. Star scorer, defensive anchor, physical play style. Para naman sa defensive system nila, drop coverage kay Gobert, paint protection, top tier yan mga idolo. Physical perimeter defense. Ang strategy nila, beat us from the outside. Ang offensive structure naman nila, isolation plays for Edwards, pick and roll heavy, second chance points, offensive rebound. Diyan malakas ang Timberwolves mga idolo. Kapag mainit si Edwards, kaya niyang sirain kahit anong depensa mag-isa. At for me, may biggest advantage ang Wolves. Una na rito ang size. Gobert plus big lineup equals rebounding dominance. Pangalawa, physicality. Kayang ibuli ang younger Spurs. Pangatlo, playoff experience. Masanay sa pressure games. Pero may weakness pa rin yan mga idolo. Shooting inconsistency. Half-court offense stagnation. At dependent kay Edwards. Kapag napigil si Edwards, nagiging predictable ang opensa nila. At ito na mga idolo, ang key matchup natin. Victor Wembanyama versus Rudy Gobert. Chess match to mga idolo. Hindi lang simpleng matchup. Strategic battle to. On a follow. That was a pass. That wasn't a shot there by Castle. Scenario number 1, Gobert stays inside. Advantage, rim protection. Disadvantage, Wemby open sa perimeter. Scenario number 2, Gobert steps out.
Advantage, contest kay Wemby. Disadvantage naman, open ang driving lanes. Wembanyama forces Gobert into impossible decisions. Anthony Edwards versus Spurs defense. At ang pwedeng maging strategy ng Spurs dito, double team sa drives, force outside shots, cut driving lanes. Ang goal nito mga idolo, pagurin si Edward plus alisin ang rhythm niya. At para naman sa coaching matchup, ang Spurs, system-based adjustment, ball movement focus. At para naman sa Wolves, star-based execution, meaning Spurs equals consistency, Wolves equals explosiveness. At para naman sa advanced adjustment ng both teams, para sa San Antonio Spurs, una na rito, stretch Gobert, gamitin si Wemby sa 3-point line. Pangalawa, attack pick and roll mismatches, target slower defenders. Pangatlo, early offense, umiscore na agad bago pa makaset ang depensa ang Wolves. Pang-apat, corner shooting, exploit help defense ng Wolves. Kind of complementary nurture. At para sa Timberwolves naman, una na rito, double Wemby early, huwag hayaan mag-init. Pangalawa, physical defense, pagurin si Wembanyama. Pangatlo, offensive rebounds, second chance points. Pang-apat, slow the game down, alisin ang pace ng Spurs dahil dyan magaling ang San Antonio. At para naman sa mental and momentum factor, ang Spurs, confident dahil sa development ni Wemby, hungry ang team. At para naman sa Wolves, pressure to win now, expectations heavy. At ito na mga idolo ang inaabangan yung predictions. Game 1, Spurs win with adjustment shock. Game 2, Wolves bounce back, Edwards explosion. Game 3, Spurs control pace. At Game 4, close game. Clutch Wemby moment to mga idolo. Game 5, Spurs full away. Game 6, possible closeout. Final, Spurs 4-2 mga idolo. Kung pag-uusapan natin ng system, Spurs yan mga idolo. Kung star power naman, Wolves. Kung depensa, Wolves pa rin. Versatility, Spurs yan mga idolo. Pero sa modern NBA, versatility ang mas nananalo. Ngayon mga idolo, gusto kong malaman ang opinion ninyo. Been doing the pass that's not necessarily the assist, but the pass that's going to lead to an extra pass. I mean, you know he's just going to be consistent. Kaya bang i-lockdown ni Gobert si Wembanyama? O ito na ba ang simula ng bagong hari sa NBA? I-comment mo yan sa baba at ang aking babasahin. At kung gusto mo pa ng ganitong klase ng malalim na NBA breakdowns, mag-like ka na at subscribe at pindutin ang notification bell button. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. In himself, but he instills into all of us and it helps a lot. At shoutout nga po pala sa mga nagpapa-shoutout at sa ating mga commenters. Maraming salamat po sa inyong lahat. Once again, this is your Spotlights in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman ah. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.